Hallelujah. Exodus chapter 33. Praise God. Sa chapter 12, hallelujah, mula po sa verse 12, chapter 33 verse 12, sabi po dito, Then Moses said to the Lord, See, you say to me, bring up the people, but you have not let me know whom you will send with me. Yes, you have said, I know you by your name, and you have also found grace in my sight. Now, therefore, I pray, if you have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that these nations, your people. Hallelujah. Sa verse 14, and he said, My presence will go with you, and I will give you rest. Amen. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong nabasa ngayon pong umaga. Hallelujah. Nakikita po natin mga minamahal, noong panahon na si Moses ay pinangunahan ang bayan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Si Moses ay nakipag-usap sa ating pong Panginoon na kung maaari ay sila'y samahan ng Diyos. Hallelujah. So ngayon pong umaga, nais ko pong atin pong pag-aralan. Hallelujah. Ang isang paksa na lumakad na ayon sa patnubay ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Mahalaga sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Mahalaga sa bawat sa atin ang pagsama ng Diyos. Amen? Gusto ba natin na tayo samahan ng Panginoon sa ating pong buhay, sa ating paglalakbay? Kasi nga, tanda natin, tayo po'y naglalakbay. At ang buhay na mayroon tayo, mga minamahal, nais na ng ating pong Panginoon na tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga po, ang isang taong lumalakad sa kalooban at kabanalan ng ating pong Panginoon
unang-una na makita sa kanyang buhay ay ang tinatawag na kabaitan at pagiging mabuting tao natin. Amen. Kung mayroon mga taong mabait at mabuting tao na nabubuhay sa mundong ito, walang iba kundi ang mga taong kumikilala na ang kanilang Panginoon ay si Kristo Jesus lamang. Amin po ba? Sapagkat alam natin na tayo ay na kay Kristo. At ang mga bagay na pangit sa buhay natin ay ginawang bago ng atin pong Panginoon. Amen? Yung lumang pagkatao natin ay tapos na. Wala na. Hallelujah. Diba? Maliwanag po yan sa sinasabi ng Biblia. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 14, anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Amen. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Tama po? Baka mali na ang aking verse. Hallelujah. Kaya nga, dumating sa point, mga minamahal, na si Moses, nung siya ay tinawag ng ating pong Panginoon para pangunahan ang bayan ng Diyos. Hallelujah. Ano po? Ang isang napaganda na sinabi ng Biblia patungkol kay Moses. Hallelujah. Na ang Diyos ay nasumpungan ng ating pong Panginoon na si Moses ay kalugod-lugod sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Ibig sabihin, si Moses namuhay ng kanyang binibigyan ng kaluguran sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Although na makita natin na nung si Moses ay bata pa, nakagawa siya ng mga bagay na mali sa harap ng ating pong Panginoon. Diba? Alam natin ang kanyang kalagayan. Si Moses, ang dugo na nananalaytay sa kanya ay dugong Hebreo. Pero nang dumating ang panahon na iniutos ng Paraon ng lahat ng sanggol sa Ehipto na ipinanganak nung panahong iyon ay kailangang patayin. Anong ginawa ng kanyang nanay? Ang ginawa ng kanyang ina, binalot si Moses sa lampin at inilagay sa isang basket. Pagkatapos, ipinaanod sa ilog. At niloob ng Diyos na ang prinsesa ay naroon sa lugar na iyon. Kaya nga, habang inaanod si Moses, napansin ng prinsesa ang isang basket at ang basket ito ay naglalaman ng sanggol. At walang iba, ang sanggol na iyon ay si Moses. Inampo ng prinsesa, dinala sa kaharian, at kinilala, mga minamahal, kumbaga itinuring na anak. Kaya nga si Moses ay lumaki, mga minamahal, sa Ehipto. Hallelujah. Ang ginawa ng prinsesa, kinuha niyang tagapag-alaga mismo.
yung nanay ni Moses. Diba? Ganda, no? Pinaano niya sa ilog, nakuha ng prinsesa, kinuha ang tagapag-alaga, siya rin. Siyempre, no, alagaan niyang mabuti sapagkat tunay niyang anak. Kaya si Moses lumaki sa Egypt. No? Mga minamahal, habang siya ay lumalaki, no? Kapatid, dumating isang araw na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang Hebreo. Ngayon, inawat ni Moses. Sinabi niya, huwag kayong magtalo, huwag kayong mag-away. Sapagkat kayo'y magkalahi. Kaya nagalit ang isa at hindi lingid sa kanya kung ano ang kasalanang nagawa ni Moses na nakita niya. Sapagkat si Moses na pagkumit ng kasalanan ng pagpatay. Kaya sinumbat ng isang Hebreo kay Moses, ang kanyang ginawa ay maaring gawin din niya sa kanila. Natakot si Moses. Kaya si Moses ay umalis ng Ehipto at siya'y nag-ibang bayan. Napunta siya sa parang mga minamahal at napunta siya sa kanyang kamag-anak. Diba? Ngunit bago yon mga minamahal, ay nasumpungan niya si Yahweh. Diba? Doon sa isang bundok at nakita niya ang isang puno na nagliliyab. Hallelujah. At sa kanyang pagtataka sa isang puno nagliliyab sapagkat ito po'y nagliliyab pero hindi natutupok. Hallelujah. At sa kanyang pagtataka, siya ay lumapit. Ang sabi ng Biblia, nung siya'y malapit na, mayroong isang tinig na nagsalita at tinawag kanyang pangalan, Moses. Moses. Hallelujah. Hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ang lugar na tinutungtungan mo ay isang dakong banal. Hallelujah. Kaya doon nagsimula mga minamahal. Diba? Ang pagkatawag ng Diyos kay Moses. Noong mga panahon na siya nag-aalaga ng kawan ng kanyang binana si Jethro. Kinausap siya ng ating pong Panginoon. At ang panawagan ng Diyos sa kanya ay para bumalik sa Ehipto at ilabas ang bayan ng Diyos, ang mga Hebreo, mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako. Hallelujah. Kaya nga, noong mga panahon, mga minamahal, na sila ay naglalakbay. Ano po? Sinabi ng Diyos sa kanya, o sinabi ni Moses kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing pangako ninyo. Ngunit di ninyo bilanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Hallelujah. Diba? Masarap pakinggan. Masarap sa pandinig ni Moses. Hallelujah. Nang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay lugod na lugod sa kanya. Natutuwa ang Diyos kay Moses. Hallelujah. Ang problema ni Moses, nung siya ay utusan ng ating pong Panginoon para i-lead ang bayan ng Panginoon, hindi niya alam kung sino ang sasama sa kanya at makakatulong niya.
Hallelujah. Pero ano po ang sabi ng Biblia? Sabi dito, sabi po dyan sa verse 13, sabi niya, kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala. Hallelujah. Anong sabi dyan? Sabi kay Ingles. Hallelujah. Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, sa ibang term po niyan ay favor. No? If you found favor in your sight, show me now your way. Hallelujah. Ipakita mo, Panginoon, ipakita mo, O Yahweh, ang iyong mga daan, ang iyong panukala, ang iyong mga plano, para malaman ko, hallelujah, at para ang lahat ng mga bagay na aking gagawin ay mga bagay na iyong kaluguran sa aking buhay. Diba? Ito'y panalangin at pakiusap ni Moses kay Yahweh na nagsugo sa kanya sapagkat hindi niya alam kung ano ang plano at magandang panukala ng Diyos. Kaya sabi niya, show me the way. Lord, ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Di ba mahirap sa paglalakbay ng Israel? Hindi ni Moses alam ang daan. Yung landas na kanilang nilalakaran, mga minamahal, hindi pamilyar para kay Moses. Hallelujah. Hindi madali ang mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. At ang pinakamahirap kay Moses ay ang i-lead ang bayan ng Diyos. Hallelujah. Na para kay Moses matigas ang ulo ng bayan ng Diyos. Ng mga Hebreo, ng mga Israelita. Kaya hirap si Moses. Kailangan niya ang makakatulong. Kailangan niya ang makakasama. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Ganun din sa buhay natin. Diba? May mga pagkakataon, kapatid, mga minamahal, hindi natin alam ang mga bagay na ating gagawin. At kailangan natin ang kaalaman na kaloob ng ating pong Panginoon. Nang sa gayon, sa bawat landas sa ating lalakaran, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng mga tamang desisyon na gagawin upang hindi tayo magkamali laban sa atin pong Panginoon. Amen. Diba? Yan ang desire natin. Yan ang desire ni Moses. Ang nais ni Moses, gusto niyang bigyang kaluguran lagi ang Diyos sa mga bagay at hakbang na kanyang gagawin. Hallelujah. Habang ginagawa niya ang kalooban ng atin pong Panginoon upang dalhin ang bayan ng atin pong Panginoon ng maayos hanggang doon sa promised land. Amen. Diba? Kaya nga, ang kanyang pakiusap sa Diyos, show me the way. Hallelujah. Teach me the way, O God. Diba? Ituro mo sa akin. Diba, napakahirap sa isang paglalakbay na hindi mo alam kung saan ka daraan.
Di bali ngayon, may ways naman. Di ba? Hallelujah. Pero, minsan, yung mga gumagamit ng ways, naliligaw din. No? Minsan pa nga, napapahamak din eh. Di ba? Kasi tinuturo. No? Pagdating 100 meters left, turn left, turn right, turn left, turn right. So turn left mo, yan pala dadaanan mo, ay putol na tulay. Di ba mayroon nangyaring ganyan? Tuloy nahulog sa ilog yung sakyan. Kasi ang kanyang gabay ay si Waze na nagtuturo. Yun pala, yung daan yung turo niya ay ginagawa. Nandyan pa kayo? Kaya nga sa buhay natin, ano po, nalala nyo yung mga crossing dyan sa Manila? Lalo na dyan sa Espanya, pag tumawid ka ng crossing ng dinadaanan ng tren, nakalagay yung signage doon, stop, look, and listen. Hallelujah. Diyan pa kayo. Sa buhay natin, paminsan-minsan, bigyan natin ng pansin yung mga palatandaan. Yung mga sinyales na nagbibigay po ng babala. Sapagkat yun po ay mahalaga. At kung hindi natin ito sundin at ito'y ating baliwalain, pwede tayong mapahamak. Amin po ba? Diba? Stop! So pagdating doon, tumingin ka. Stop, look, and listen. Kasi nga, sa mundo na ating ginagalawan habang tayo naglalakbay bilang mga anak ng ating pong Panginoon, pwede tayong mapahamak kung hindi natin bigyan ng pansin ang mga babala sa ating mga dinaraanan. Kita po natin mga minamahal, maging ang bayan ng ating pong Panginoon, may mga pagkakataon na hindi sila nakikinig sa Diyos. Diba? Maraming beses sa loob po ng 40 years na sila naglakbay. Nakita po natin yung generation ni Moses na inilabas doon sa Egypt. Kapatid, mga minamahal, marami sa kanila ang hindi po nakarating sa promised land. Even si Moses. Diba? Si Moses mismo na nanguna sa bayang Israel, hindi pinahintulutan ng Diyos na makarating sa lupang pangako. Sa halip, ipinakita lamang sa Kanya ng ating Panginoon doon sa taluktok ng bundok. Hallelujah. Natanaw ni Moses ang promised land. Ngunit hindi niya narating. Hallelujah. So, makikita po natin mga minamahal. Sabi ni Moses, show me the way. Hallelujah. Kung ito'y totoo, ipinakiusap pong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala. Para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Hallelujah. Walang ibang pinakananay si Moses na ang
Diyos ay mabigyan niya ng kaluguran. Mahirap man ang posisyon na kanyang kinalalagyan. Pero, makikita po natin, ginampanan ni Moses ng buo ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan. Kaya nga, ang pakiusap niya sa atin pong Panginoon kay Yahweh, na ituro lamang sa kanya ang daan. Hallelujah. Ganda sa buhay natin. Mahalaga na maging gabay natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, sa mga sunod na mga talata, ano po ang sabi ng Bible? Hallelujah. Sabi po sa verse 14, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo. Hallelujah. At iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo. Sagot ni Yahweh. Hallelujah. Anong pangako ng ating Panginoon kay Moses? Hallelujah. Anong tugon ng Diyos? I will go with you. Amen. Amen. Pangako ng Diyos yan. Hallelujah. Sasamahan ko kayo. Kapatid, mga minamahal, yung presensya ng Diyos ay mahalaga sa paglalakbay natin bilang mga mananampalataya. Sapagkat alam natin, mga minamahal, sa ating kalagayan at sa mundong ito, malaki ang posibilidad na tayo po ay madaya. Malaki ang posibilidad na tayo po ay maligaw, sapagkat maraming paraan ang kaaway para dayain ang mga mananampalataya. Hallelujah. At makita natin sa unang tingin, kapatid, mga minamahal, parang tama ang daan at landas na ating nilalakaran. Pero at the end, mga kapatid, may kita po natin, unti-unti tayong inilalayo ng kaaway sa presensya, hallelujah, ng ating Panginoon. Nandiyan pa kayo? Kapatid, mga minamahal, huwag nating kalimutan lagi na kailanman tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon na walang ibang pinagkakatiwalaan ng ating buhay. Ang ating Diyos ay nangako sa iyo at sa akin na kailanman hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10? Hallelujah. Say po dyan, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. Yan ay pangako ng ating pong Panginoon. At encouragement niya sa atin, sa iyo at sa akin, huwag tayong matakot. Amin po. Minsan nangangamba tayo. May mga pagkakataon na tayo'y natatakot. Hallelujah. Sa ating seguridad, sa ating buhay. At maraming factor na natatakot ang isang tao. May mga taong takot mamatay. May mga taong takot sa multo. May mga taong takot mahirapan.
takot magutuman. Kapatid, mga minamahal, anumang takot mayroon ka, anumang mga bagay na kinatatakutan natin dito sa mundo, hallelujah, o sa iyong kalagayan, o sa iyong nararamdaman, kapatid, mga minamahal, tandaan natin ang paalala at encouragement sa atin ng Biblia, huwag tayong matakot. Amen. Hallelujah. Why? For I am with you. Amen. Kasama niyo ako. Oo nga naman. Bakit nga ba tayo mangangamba? Bakit nga ba tayo matatakot? Ang Diyos ang ating kasama. Hallelujah. Anong sabi ng Biblia? If God is for us, who can be against us? Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kung ang Diyos ay kakampi mo, kasama natin, sino ang laban sa atin? Hallelujah. Ano pa ang sabi niya? Be not dismayed. Hallelujah. Siya rito dismayado sa buhay. Alam niyo yun? Sa atin pong pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, maaring hindi kaaya-aya, hindi mainam ang mga nagaganap sa ating buhay. O maaring hindi maayos ang kalagayan ng ating pamilya. Kapatid, mga minamahal, huwag tayong madismaya. Amen? Huwag kang panghinaan ng loob. Hallelujah. Sapagkat ang sabi ng Biblia, for I am your God. Kung si Yahweh, kung si Jesus, ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran, hallelujah, walang bagay na dapat tayong ipag-alala. Amen po. Hallelujah. Walang bagay na dapat tayo ikatakot at ipangamba. Hallelujah. Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia, I will help you. Amen? Tutulungan ka ni Lord. Hallelujah. Diba? Mismo si Lord, mismo ang Diyos, ang katulong natin sa mga bagay na ating ginagawa. Gaano man kahirap ang sitwasyon na mayroon ka, kapatid, mga minamahal, nandyan lagi ang atin pong Panginoon para tulungan tayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano pa? Ang sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 31 verse 8. Hallelujah. Verse 8 ng Deuteronomy. And the Lord, sabi po dyan, He is the one who goes before you. Siya ang Diyos, mga minamahal. Sabi dyan na sasama sa inyo. Amen. Mauuna sa atin. Bago tayo, nandun na siya. Amen. Siya ay Diyos na laging nasa unahan ng kanyang mga anak. Amen po. Pasi po natin, mga minamahal, sa mga bagay nito at sa kanyang salita. Sa ating paglalakbay, sa buhay na ito, mga minamahal, laging ang Diyos ay nasa ating unahan. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ng Biblia, He is our refuge. Siya laging matibay nating tanggulan. Amen. Pwede nating sandalan. Pwede nating pagtaguan. Pwede nating gawing kanlungan
ang atin pong Panginoon sapagat siya'y matibay na tanggulan ng kanyang mga anak. Amen. Ano ang dapat nating pangambahan? Sapagat sa buhay at sa ating pagsunod at sa ating paglalakbay, hallelujah, sa buhay Kristiyano, ang pangako ng Biblia, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear and do not nor be dismayed. Amen. Hallelujah. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang panghinaan ng kalooban. Hallelujah. Joshua chapter 1 verse 9. Hallelujah. Ano ang pangako ng atin pong Panginoon? Hallelujah. Para kay Joshua. Sabi po dyan, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Be strong. Hallelujah. And of good courage. Magpakalakas tayo at magpakatapang. Hallelujah. At huwag tayong matakot. Diba? Hallelujah. Kaya nga, ang mga pangako, ang mga talatang ating nabanggit, mga minamahal, ay kapahayagan lamang ng presensya ng Diyos ay kasama ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak sa ating paglalakbay bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Kung paano sinamahan ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang paglalakbay patungong lupang pangako, gayon din ang pagsama ng ating pong Panginoon para sa iyo at para sa akin. Diba? Hallelujah. Katunayan sa Biblia kung paano sinamahan ng Diyos ang kanyang bayan ng kanyang presensya ay ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Hallelujah. Sa araw habang sila naglalakbay, lumalakad ang haliging ulap. Hallelujah. Pag tumigil ang ulap na nakatakip sa araw, titigil ang bayan ng Diyos. Hallelujah. Ano po? Pagtigil nila, gumagawa sila ng kampo. Hallelujah. Wala silang ginagawa. Kaya, ano po nangyayari? Ang nakikita ng bayan ng Panginoon ay ang mga bagay na wala sa kanila. Yung kakulangan ng kanilang pangangailangan. Kakulangan ng pagkain, kakulangan ng inumin, at marami pang iba. Hallelujah. Anong nangyayari? Nagrereklamo sila sa Diyos. Nagrereklamo sila kay Moses. At si Moses, ang ginagawa niya, siya ay dumadaing kay Yahweh. At si Yahweh tumutugon. Lahat ng kanilang pangangailangan sa panahon ng kanilang paglalakbay ay ibinigay ng atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag lumakad ang ulap, obligado silang lumakad at sumunod. Sapagkat kung hindi nila gawin ito at naiwan sila,
masusunog sila sa sobrang init ng araw. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, tanda ng pagsama ng atin pong Panginoon ay ang kanyang presensya. At ang presensya ng Diyos ay maliwanag na nakikita nila tuwing araw at gabi. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yun ang sabi ng Biblia, I will go with you. Pangako ng Diyos yan para sa kanila. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, maging sa ating kalagayan, sa ating panahon, kailangan natin nahingin sa Panginoon at ipanalangin sa Kanya na laging bigyan tayo ng karunungan at kaalaman ng Panginoon upang malaman natin ang mga daan ng atin pong Panginoon. Amen. At hindi tayo maligaw, hindi tayo, mga minamahal, malihis ng landas. Hallelujah. At ang pinaka-importante dito, mga minamahal, ay kung ano yung magandang plano at panukala ng Diyos nang sa gayon tayo ay kalugdan ng ating Panginoon. Amen. At ang mga bagay na ating gagawin ay mga bagay na gustong-gusto ng Diyos na ating ginagawa bilang mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa kapatid, mga minamahal, ang ating panahon, mga minamahal, ay panahon na tingin natin hindi magtatagal at magaganap kung ano ang sinasabi sa Biblia. Nais ng ating pong Panginoon na ikaw at ako ay magpatuloy na lumakad at magtiwala na ang presensya ng Diyos ay kasama natin saan tayo pumunta. Amen? Tayo pong lahat ay pagsitayo, tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi nga po, Psalms 116 verse 11, in His presence, there is fullness of joy. Amen? Pag ang presensya ng Diyos ay kasama natin, magkakaroon tayo ng ganap na kagalakan. Ganap na kagalakan. Sapagkat alam natin, mahirap, hindi madali ang landas nating nilalakaran, pero masaya. Amen? Masaya na alam mo ng iyong pinaglilingkuran ay Diyos na buhay na kailanman hindi Kanya iiwan. Diba? Masarap pakinggan at marinig na ang Diyos natin mismong nangako, anak, kailanman hindi kita iiwan. Diba? Gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan, kapatid, huwag nating kalimutan ang pangako ni Lord. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Amen. Hallelujah. Patuloy lamang tayo magtiwala sa Diyos. Panghawakan ang Kanyang pangako at salita. Amen. Hallelujah. Kailanman hindi ka iiwan ni Lord. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ipaparanas ng Diyos
gaano kabuti. Hallelujah. Gaano siya katapat. Gaano siya kadakila. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sa mga panahon na kailangan natin siya, siya'y malapit nating kaibigan na pwede nating tawagan anumang oras, nariyan siya. Hallelujah. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Tingnan natin si Lord ngayong umaga. Hallelujah. Ang Diyos natin ay nakatunghay sa iyo. Hallelujah. Tinitingnan niya ang iyong kalagayan. Kita niya ang iyong nararamdaman. Hallelujah. Glory, glory to God. Ang aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan. Puso ko iyong sinisiyasan. Hallelujah. Ang buhay ko iyong alam. Yes, oh God, hallelujah. Ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo mang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat! Hallelujah! Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Kilala mo Hallelujah. ako. Ang lahat ng bagay Glory to Jesus. ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Madaming Diyos, salamat. Hallelujah. Salamat. Salamat po sa iyong katapatan.
Salamat, hindi ka nagkulang. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa. Salamat sa provision mo sa lahat ng pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na kailangan ng iyong mga anak. Hallelujah! Tunay nga po, Panginoon, walang bagay kaming na itatago sa inyo. Ikaw nakakaalam, O God, ng aming patutunguhan. Hallelujah! Lord, patuloy mong ituro sa amin ang landas na aming lalakaran. Araw-araw, kami ay mamuhay na punong-puno ng pagtitiwala sa inyo. Mamuhay kami't lumakad na may pananampalataya. Hallelujah. Lord, salamat. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na maglingkod, na ikaw, O Diyos, ay lagi namin nabibigyan ng kaluguran. Tulad ni Moses, Panginoon, kailangan namin lagi ang presensya mo. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ang iyong mga anak. Sa mga desisyon na aming ginagawa, ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpakahayag. Hallelujah. At patuloy dakilang Diyos na pag-isahin mo ang aming mga puso't damdamin. Lord, salamat. Dalangin ko nga po, Panginoon, na nawa sa bawat isang narito ay patuloy dakilang Diyos na maglingkod na may katapatan. Matatag ang aming mga panampalataya sa inyo na walang, Panginoong, kakibat na pangamba. Hindi kami matatakot sapagkat alam namin, Panginoon, saan man kami pumaroon. Alam namin dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na nangako na kailanman hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang Diyos na mauna sa iyong mga anak. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Patuloy na ikaw po ang magbigay ng tagumpay sa buhay ng bawat isa. Lord, anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak, anuman ang kanilang mga kahilingan ngayong umaga, anuman ang kanilang mga panalangin, I pray, O God, na ito po ay makarating sa trono ng iyong biyaya, dakilang Diyos. Hallelujah! At naniniwala po kayo, Panginoon, mula sa mga sandaling ito, mula sa araw na ito, Lord God, inaangkin na po namin ang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin at hinaing sa inyo, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Ama. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, at ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen and Amen. Palapan po natin ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah.